So today, mamimili tayo kung ano ba yung magandang ceiling materials para sa iyong pinapagawang bahay. Kung katulad ka sa amin na hindi pa napapagawa yung ceiling nyo at nag-iisip kayo, ano bang dapat kong ilagay dito sa ceiling ko? Or anong magandang klase ng materials na gagamitin? Kung ang gagamitin mo ba ay fiber cement board? Kung gagamitin mo ba ay gypsum board? Kung gagamitin mo ba ay marine? Or yung PVC ceiling? So pag-usapan natin sa video na to, i-compare natin yung apat kung saan ba talaga or ano yung bagay sa'yo or anong magiging magandang option. So bakit nga ba kailangan natin ng ceiling? Kailangan ba talaga yan? Or pwede namang nakabukas lang or kita lang yung itaas ng iyong bahay or yung flooring or yung structural or yung mga piping? Bakit kailangan talaga natin isarado? Isa sa mga rason niyan is kailangan natin na matabunan yung mga structural elements na nakikita sa ating building. Tapos yung mga piping or mga wiring, nagiging aesthetic din talaga siya. Kasi diba pagpasok mo sa bahay, parang una mo talagang mapapansin is yung ceiling. At the same time, kailangan talaga yung ceiling kasi imbis na yung space mo is sobrang laki yung volume niya. Kasi kunwari magpapalamig ka ng loob ng kwarto mo or yung bahay. Tapos, hanggang ceiling. Sobrang laki. Wala siyang, yung space niya sobrang laki. So, malaki din yung kakainin sa kuryente. Diba, tayo gusto natin yung cost saving or hindi tayo mapapamahal. So, nilalagyan talaga ng ceiling. Para sa air conditioning unit, hindi naman siya kumain ng sobrang malaking kuryente. So, isa yan sa reason. Aesthetic appeal, tapos para mag-cost saving. At the same time, matago natin yung mga structural element. Nakikita ko sa mga example like mga kainan or sa mga cafe, hindi na nila nilalagyan ng ceiling. Parang open lang, para yung ambience maganda. So, meron ding mga bahay na hindi na sila naglagay ng ceiling. Parang ginawa na lang nila na parang design or parang industrial type, mga gano'n na parang wala nang nilalagay na ceiling. Okay na tayo, no? Mamili na tayo sa kung ano yung magandang ceiling para sa iyong pinapagawang bahay. Unahin natin sa material composition. Alam naman natin no, na ang fiber cement board is gawa sa sand, cement, tsaka cellulose fiber. Kaya tinatawag siya na composite materials na gawa din sa sand and cement. Tsaka meron lang siyang mga cellulose fibers. So yan yung fiber cement board. Kilala siya sa pagiging durable niya. At the same time, nagagamit siya sa interior tsaka exterior walls. Pwede din siyang gamitin sa ceiling. So ang gypsum board naman ay gawa siya sa gypsum. Galing yan siya sa gypsum rock. Tapos pinapalaman siya or sinasandwich siya sa dalawang special paper or fiberglass sheets. So, yan yung gawa yung gypsum board. Mas lighter siya kaysa sa fiber cement board. So, yung gypsum board naman is ginagamit siya sa mga bahay like for drywall, yung mga hindi siya subject sa moisture or mga area na prone siya mabasa kasi nga, di ba, paper. Pero mostly ginagamit siya sa mga malls, ganyan ginagawa siya as ceiling din. So, ginagawa din siya na ceiling sa mga interior fit-outs or sa mga bahay. Ginagamit din siya na ceiling. Isa din yung PVC ceiling panel. So, gawa siya sa plastic. Maganda din siya, durable din. Pero, yun nga, yung magiging disadvantage niya in the long run is pwedeng magbago yung kanyang kulay. Although marami siyang options or mga wood na mga design. Pero, yun nga, kapag na-subject siya sa heat or init, naapektuhan yung kanyang durability. So, ang fiber cement board is kaya pwede talaga siya or applicable siya sa exterior walls. Well, ang gypsum board is recommended lang talaga siya sa interior para hindi siya agad-agad mababasa. Yung marine plywood naman is for interior din. Although meron siyang properties na waterproof siya, pero in the long run, mapapasukan pa rin siya ng tubig at magiging subject pa sa damage. Yung PVC ceiling panel naman, since plastic siya, pwede siya sa exterior. Pero, yun nga, ang magiging problema naman nun is yung mag-change ng kulay kasi nga plastic. Di ba pagka yung plastic, nilagay mo sa labas like mga palanggana natin na nasa labas or mga nasa labas na mga plastic materials na mga tabo natin, di ba kinalaunan kapag nandun lang siya, exposed siya sa weather, nagiging brittle siya, di ba? So yan yung kaibahan nila in terms of durability. So nabanggit ko din yung
water and moisture resistance. So, ang pinaka-resistance talaga sa kanila is yung fiber cement board sa kanilang apat. So, yung marine, pag nabasa, yun nga, na-mention ko na kanina. Tapos yung PVC ceiling panel, although resistant din siya sa moisture or mga water resistant din siya, yun nga lang, pagdating sa weather na harsh weather like sobrang init, tapos kinalaunan, possible siyang mag-brittle. So, sa fire resistance naman, so yung fiber cement board is nag-offer siya ng fire resistance. So, hindi agad-agad nasusunog. Yung gypsum board naman, merong klase din na fire resistant din siya. So, meron niyang specification. So, mamimili ka, meron kasing standard yan. At saka mga may fire rated na gypsum board. Yung marine plywood naman is, alam naman natin na kahoy, di ba? So, susceptible talaga siya or mas mabilis siyang masunog or hindi siya fire resistant compare sa dalawang nabanggit. Pero pwede mo siyang applyan ng product na magiging fire resistant siya. Hindi agad nasusunog. So, pinapahiran yan or nilalagyan yan ng isang product na kung saan hindi na siya agad-agad nasusunog or nagiging fire resistant siya. Yung PVC ceiling panel naman is hindi siya fire resistant kasi nga plastic siya. Diba minsan dati nga nung bata pa ako, ginagawa kong anong tawag doon sa Tagalog? Kung sa Bisaya pa, pang dagkot. Kapag gumagawa ako ng apoy, yun pa nga yung sinusunog ko para mag-create pa ng apoy. So, yun nga, hindi talaga siya fire resistant. Ang pangit pa is pwede siyang magbigay ng mga fumes, which is very bad sa ating health. Alam naman natin na nakakasama yung plastic na sinusunog, di ba? Pero dati, nung bata pa ako, ginagawa ko yun. So, ganyan yung disadvantage din ng PVC ceiling panel. So sa aesthetics naman tayo sa kagandahan, lahat sila pwedeng maging maganda depende sa pagkukulay mo, ganyan. Although itong PVC ceiling panel is meron na siyang kulay or color, makakapili ka ng mga parang wood type or parang wood design, ganyan. Marami siyang options. Yung naman, fiber cement board, gypsum board, marine plywood is pwede mo lang siyang kulayan or ipipintura mo. Hindi naman yan makikita na eh. So, in terms of aesthetic, nasa sa inyo na yan kung paano nyo papagandahin or magiging design ng inyong ceiling. So, nagdedepende doon. Yung magiging result ng aesthetic. Depende din sa gagawa. Lahat ng yun ay pwedeng pasado talaga sa aesthetic, depende sa magiging design at saka sa magiging gawa nung gumagawa. Kasi minsan nga, same application lang. I mean, same lang ng materials na gagamitin, pero yung result, di kalibre yung sa isa, yung isa hindi. Yung parang meron talagang worker na or gumagawa na kung saan ang ganda talaga ng kinalabasan ng pagkagawa. Pulido talaga. Kaya yun, yung sa aesthetic is nagdedepende yan sa gagawa. Maski saan dun sa apat is ma-achieve naman yung gusto nyo kung maayos talaga yung gagawa. So, sa installation naman, medyo mabigat kasi yung fiber cement board. Kaya siya yung tipong mabigat alsahin or mabigat siya compare sa tatlo pa, which is yung gypsum board, mas lighter siya. Yung marine plywood is mas lighter din siya. And yung PVC ceiling panel. So, yung mga yon is magagaan. So, mas easy to install. Marami na nga nag-upload dito sa YouTube ng mga tutorial or mga installation. So, makikita nyo kapag natapos yung video na to, pwede nyo panoorin. In terms naman sa cost, so, depende sa thickness. Pero kung kunwari, same thickness lahat yung gypsum board at saka fiber cement board at saka marine plywood, mas mahal yung fiber cement board kasi since mas durable talaga siya. And then, sunod is gypsum board. Depende din sa kung fire rated ba or yung marine plywood. Mahal din yung marine plywood ngayon eh. So, check nyo na lang sa mga local suppliers para mas makompare nyo yung tatlo. And then, yung PVC ceiling panel, may mga nag-o-offer ng mas mura. Pero again, depende sa location mo. Kasi kung dito sa amin or sa Manila, for example, iba yung presyo niya kapag nasa probinsya. Kaya sa cost, ililive ko na lang as assignment sa inyo para compare nyo kung saan yung mas mura talaga. Pero based sa
nakikita ko or sa experience, mas mahal talaga yung fiber cement board sa kanilang lahat. So in terms of usage and application, yung fiber cement board is pwede siya sa labas, pwede siya sa loob, pwede siya sa ceiling. Ang gypsum board naman is recommended lang siya sa interior or ceiling, ganyan. Or marine plywood is maganda din siya pang interior, pang gawa ng partition, ganyan. At the same time, pwede din siya pang ceiling. Yung PVC ceiling panel naman is intended siya for ceiling. So, kaya siya tinawag PVC ceiling panel. Meron din namang mga PVC na for mga WPC fluted na pang wall, ganyan, pang accent wall, ganyan. So, meron ding mga nag-upload dito, marami na dito sa YouTube, kaya pwede nyo panoorin yung mga ginawa nila. So, dito na tayo sa pinaka-last part, sa maintenance. Paano ba mag-maintain nung mga nabanggit ko? So, may mga instances like, meron yung nakita ko nga sa Facebook na sa mall, gypsum board yung ginamit nila, bumagsak. Meron kasing nangyari na parang may nag-leak sa taas or merong leaking na nangyari na kung saan di kinaya talaga ng gypsum board kaya siya bumagsak. So lahat naman yun is kapag kunwari iniwasan mo yung mga tubig sa kunwari dun sa ginawa mong ceiling at merong leak na nangyari or may malakas na tagas ng tubig or may problema sa piping ng tubig. Example kasi 3-story or 2-story tas natamaan or yung ceiling is naapektuhan. So, malaki talaga ang chance na babagsak yun. Talagang bumagsak kasi nga nalagyan ng tubig, sobrang daming leak na nangyari, ganyan. So, sa maintenance, lahat naman is madali lang naman i-repair. Example, sa fiber cement board, kapag may nasira na isang area or na-subject sa impact, tapos nabasag, pwede namang palitan. Pero yun nga, mas mabigat siya. Yung gypsum board, ganun din. Pwede naman din siyang palitan na agad. At the same time, ang kagandahan sa kanila is yung color or yung kulay. Sa marine plywood, ganun din. Pwede mo rin siyang palitan kapag nasira, ganyan. Ang PVC ceiling panel is kapag pinalitan mo siya, ang magiging disadvantage niya is that yung color niya, so magbabago na sa next mo na bibilhin. Pero pwede naman niya masolusyonan. Kunwari, pipinturahan mo lahat na magiging magkatulad na sila ng color. So in terms naman sa termites or termite proof yung inaanay, kasama kasi ito sa magiging maintenance kapag nasira, di ba? Yung fiber cement board, hindi talaga siya inaanay kasi nga, di ba, gawa siya sa sand, cement, at cellulose fiber. Yung gypsum board naman is yung nasa loob niya, hindi inaanay, pero yung paper na nasa labas niya, pwedeng anayin. Tapos sa marine plywood naman, since kahoy siya, yun, pwede naman siyang i-treat ng anti-anay. So, ganun na lang ang gagawin. PVC ceiling panel naman is hindi talaga siya inaanay kasi plastic siya. So, yun yung tatandaan kapag sa maintenance naman. Basta, as long as kung ano man yung mapili mo na ceiling materials is dapat babagay sa, syempre, sa budget, tapos sa preference mo. Kasi itong sinasabi ko sa inyo is guide lang at the end of the day, nasa inyo pa rin yung option. At least nilatag ko lang yung magiging, kapag ito yung pinili mo, versus sa isa. Katulad sa amin, ang naisip namin na gagawin is gagamit na lang siguro ng plywood. Hindi marine plywood yung plywood lang yung mas mura, mas lighter. So, hindi ko siya nasama dito sa video na to. So, depende talaga sa magiging budget mo at magiging option mo. Marami pang mga ceiling materials na pwede nyong i-explore. So, itong mga to, ito lang yung common na laging pinagpipilian. Sa summary, yung fiber cement board is mas mabigat siya for ceiling materials pero mas durable talaga siya sa lahat ng nabanggit. Yung gypsum board naman is lighter siya at maganda din siya gamitin talaga for ceiling. Yung marine plywood naman is ang dami nang gumagamit ng marine plywood. Yun lang yung maging problema sa kanya is yung anay at saka syempre susceptible siya. Hindi siya fire resistant pero pwede mo siyang i-treat ng para maging fire resistant, and then pwede mo din siya i-treat para maging anay-proof. Yun. Sa PVC ceiling panel naman is yun kung gusto mo yung parang aesthetic na datingan na hindi ka na magpipintura tapos easy to install, yun lang. Ang aalalahanin mo is yung kulay niya na lalo na pag kunwari roof tapos diretso agad sa magiging ceiling mo, yun.
magiging subject talaga siya sa init, tapos pwede siyang mag-brittle. Pero kapag meron ka pang second floor at hindi naman siya agad direct sa heat, pwede din siya. Kasi maganda din siya talaga tignan kung makikita nyo dito sa mga, sa picture na to. Maganda yung PVC ceiling panel. I hope na makatulong tong video na to sa inyo. And sana hindi na kayo maguluhan sa pipiliin nyo at mapagawaan nyo na yung inyong ceiling na nag-aantay sa inyo, charot. Pero yung may option na ayaw magpa-ceiling, pwede din naman kasi sa mga nakita ko nga, depende lang sa pagkagawa din ng roofing, hindi na sila nag-ceiling talaga. So yun lang muna for today and see you again sa aking susunod na video at huwag kalimutang mag-subscribe and if you think this video is helpful, pwede mo i-share at mag-comment ka ng additional mo pa na information or additional na request or gusto mong i-upload para sa next video natin. Bye!